Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ay totoo pong pangyayari ng Seventh-day Adventist. Why I divulge this, mga kapatid? Pinapalabas ko ito para po magigising po ang mga Seventh-day Adventist na matagal nang niloko ng union at conference. Nangyari nga itong pastor na ito, dati siyang Seventh-day Adventist, pinailan niya ng kaso ang mga nakita niyang opisyalis sa itaas doon sa union. Nagkaso-kaso sila hanggang pagdating sa final litigation. Sabi nila wala daw silang karapatan dahil hindi sila membro sa organization. Ang organization pala ng Seventh-day Adventist na registered, hindi Seventh-day Adventist Church registration ho. Ang Seventh-day Adventist pala, tinatawag ito non-stock, non-profit religious corporation. Corporation pala ito. Hindi pala ito religion. It's a corporation. Seventh-day Adventist religion or church is only on the yung bang karatula lang. Pero hindi ito membro. Kung may problema kayo, wala kayong magagawa sa union, kung sino mang mga kurakot dyan, pang ano nila dyan, pang gawa ng mga bahay, mga sasakyan, negosyo nila yung pera ng Seventh-day Adventist doon sa union o sa conference, walang pakialam ho ang membro. Sabi naman ng ibang membro, bahala na sila. Basta kami ay religiously ay nagbigay kami. O mga kapatid, may pananagutan po kayo. Kung hindi nyo alam siguro, wala kayong pananagutan. Pero kung alam nyo na, may pananagutan kayo. For example, mayroong ikaw ang anak, humihingi ng pera, bigyan mo sa pera palagi. Hindi mo alam na binibili pala ng shabu. Siguro wala ka pang alam, kailang patawarin ka ng Panginoon nga binibili pala ng shabu. Pero sa kapanahonan yung anak mo, yung palang pirang binibigay mo, alam mo na nga binibili ng shabu or alam mo na binibili ng sigarilyo or alam mo na nga sinusugal, alam mo na may pananagutan ikaw. Ngayon nga Seventh-day Adventist nakarinig nito, wala na ba kayong pananagutan? Nga ang pera ninyo ay pinapadala doon sa union. Yun pala sa union ay may mga corruption pala kung ano ang ginagamit nila sa pera. Ito nga, pakinggan nga ninyo itong isang tao na ito, nga may kaso na sila sinasampa. Pero finally, sinabihan lang sila, wala silang magagawa dahil hindi sila membro ng union at conference dahil ito registered in the name of non-profit non-profit organization or corporation. Ito pala, religious corporation pala ito. So, free tax, tandaan na ito, free tax ito. Libre ito, walang babayaran. Mga buildings nila, mga schools nila, mga aeroplano nila, o ano pa yung under sa Seventh-day Adventist religion nila, kuno, ito ay free of tax ito. Ang tanong dyan, mga ospital, may income ba? Mga universidad nyo, mga colleges, mga schools, ang academies, may income ba? Free tax po yun. Hindi nagbabayad ng tax yun dahil under sa religious organization. Libre po ang tax. Pero may corruption. May laban po pa kayo. Pakinggan ninyo. Ito mga kapatid. And by the way, baka hindi ito paniliwaan ng mga Adventist. Ang Seventh-day Adventist as a religion, as ecclesiastical body, it is not registered. It has no personality. Ang may personality dyan, ang union at saka ang conference. At ang kanilang registration ay non-stock, non-profit, religious corporation. And that is the reason why all the members in the churches are not members of their corporation. Yes, hindi nila. Maganda yan Itong lahat ng mga Adventist na ito, nagbibigay sila ng suporta doon sa entity na hindi sila miyembro. Bakit kasi imagine that? Paano namin? paano? Magandang revelation yan Alam mo, pag sinasabi ko ito sa mga kapatid, sasabihin nila, sisiraan na ito ng ulo. Kaya nga tayo sa barista, kasi member tayo niyan eh. Alam mo, ganito yan. Ganun pala yun. Nakakaawa talaga. Nung magkaroon ng mga corruption nga sa NPUM, ihinabla namin ang NPUM sa Securities and Exchange Commission. Yes. Questioning
the irregularities that the administrators are doing. Ano ang sabi ng, this is the defense of the union. Now, these people are not members of our corporation. Pinanigan sila ng SEC. Patay. Na-technical sila. Yes, that is a jurisprudence. Jurisprudence yan. Nasa order yan ng SEC. Kaya kami, yung mga kasama namin, Wala kayong magawa. Walang magawa. Dinismiss. Ang sabi ng kuhan, ang sabi ng SEC, granting that there are irregularities, these people have no personality to question them because they are not members of the corporation. Patay. Ganyan Na. ganyan ang sitwasyon ng mga Delikado pala. Now, if Nakakaawa only- pala. Yes, if only these people will understand that they ginagatasan lang sila, makakapag-isip-isip sila eh. And that is the reason why, Oo. tingnan mo, yung mga kapatid, bibili sila ng property. Magpapatuloy sila ng church nila without help from the organization. Oo. And then sasabihin sila, ibigay ninyo ang property yan sa corporation Oo. sapagkat hindi yan marirehistro. So, ano Oo, ginagawa ng mga kapatid? Ibinibigay naman. Now, the local church is not authorized to register. The local church has no personality. It is not a member of the entity with personality. Oo Now, nga, ito pa ang isang problema dyan. Talaga, parang mafia to eh. Sorry to say that. Sana nakikinig sila. Now, ganito. Pag nakabili ka na ng lupa, nakagawa ka na ng church, idodonate mo yan sa CLC, kasi yan ang may personality, or the NPUM, not Philippine Union Corporation of Seventh Adventists. Idodonate mo yan. So, ang pag-donate mo niyan, ang ibibigay sa iyo ay deed of absolute sale. Na may pagkakaiba na, ang deed of donation sa deed of absolute sale, may pagkakaiba yung dalawang yan. Bakit ang ginagawa nila deed of absolute sale? Kasi pagka ang ibinigay mo sa kanila ay deed of absolute sale, wala ka ng karapatang mag-question dun sa ipinagbili mo. Yan ang ibig sabihin ng deed of absolute sale. Now, if donation Grabe lang, pa lang. sabi ko sa'yo, pag Kawawa naman. Ang mga ibang mga tao ay mga Seventh Adventist halos nga hindi makakain ng tuyo eh. Halos nga ang iba dyan hindi makakain ng 3 times a day. Ang hirap-hirap. Buti kung matutuwa na nga yan kung may tuyo. Yung sa bukid, may tuyo yan, matutuwa na nga yan. Pero puntahan ninyo ang pastor. Air condition ng balay, air condition ng ang sasakyan. Nako, kain ay karne. Pala, ang sasarap ng pagkain. Tingnan mo mga pastor, sasarap ng mga pagkain. Pero yung mga membro, nagbibigay ng mga ikapo o halad, kawawa. Halos nga hindi makakain 3 beses isang araw. Kung makakain man sila, halos asin na lang ang ulam sa mga membro. Nagbigay pa sila ng ikapo. Pero pala pagdala sa ikapo, dadalhin doon sa union, doon pala ang corruption sa union. Hindi pa lang sa mga union, sa pastor na rin. Alam ko yung kapatid ko, pastor Pastor sa Seventh Adventist. Corrupt din yun eh. Nangungulik tayo ng koleksyon, dinala niya sa bahay nila. Ang bigat-bigat mga barya-barya nandoon sa bahay niya, hindi niya ni-remit. Yung kapatid ko si Pastor Danilo Romas, alam ko yan. Marami niyang koleksyon doon sa pastor na siya. Pero sabi niya, karapatan ko ito. Kinuha niya, dinala niya sa bahay. Mga koleksyon niya. So, yun mga kapatid, kailan po kayo magigising mga kapatid? Gising na kayo. May pananagutan kayo. Kung ang pera niyang binigay sa union at sa conference ay ginawa nilang negosyo, sarili nila para aasenso sila sa kanilang mga anak, imagine, libre pa ito mga anak nila. Libre pa mga anak sa eskwelahan nila, sa ospital nila, halos libre din sa ospital itong mga anak ng mga pastor. Ang inyo, mga membro, anong libre ninyo? Mag-hospital nga kayo sa mga Seventh Adventist Hospital kung libre ba kayo? Magpaaral nga kayo sa mga anak niyo sa mga academic o sa mga elementary or sa college and university sa Seventh Adventist kung libre po ba? Ang mahal-mahal na bayaran. Kahit man lang pakita mo yung ID, may discount 10%, 20% dahil membro ikaw. Wala. donation lang, ang donation ay conditional yan. You can revoke a donation. If the donation, if the donee, yung nagtanggap, ay hindi ginamit
ang property yan in accordance with the condition of the donation. Yun ang pagkakaiba ng donation sa deed absolute sale. You can just imagine that. Hindi yan alam ng mga Oo, kapatid. Hindi yan alam ng mga kapatid. Kaya ang pala. Naka-donate yan lahat. Hindi, ay naka-deed of sale lahat yan. Deed of sale. Kaya mga kaibigan Adventist, speaking from first hand, eyewitness sa mga nangyayari, ganyan ang kalagayan ng church nyo. Kaya ang bigat-bigat maging member dyan sa church nyo. Hindi nyo alam eh. Wala tayong malay noon sa mga ganyan. Ano? Dati yung pinapansin. Kaya pala, Pastor, masabi ko lang sa aking experience, ganyan kalalakas hanggang ngayon, hindi nawawala ang corruption sa Seventh-day Adventist Church. Mula General Conference sa US hanggang dito sa atin. Correct. Kasi nga, malakas ang loob nila. Parang wala ano eh. Technically, panalo sila palagi eh. Lagi silang panalo. Now, this is another case. So, ang sabi ko sa marinig nila, another case. Doon sa Bicol, mayroon doon isang church. Question nila yung kanilang pastor sa pagkuha ng kanilang mga tithes and offerings na hindi inire-remit sa misyon. Sabi na, bakit tinupa mo yan? So, ang ginawa nitong mga church members, ihinabla yung kanilang pastor sa sa korte, sa Regional Trial Court. Yes. Malversation sa theft. Ano ang sabi ng union? Pumunta ang union dyan, i-defend siya yung pastor in spite of the fact na may kasalanan. Ang sabi ng union, itong mga ito, hindi naman yan membro ng korporasyon. Itong district pastor ay employee namin. Hindi yan employee nila. So, wala silang same argument, ano? Same argument. Wala silang habol. Wala silang habol. Now, dinismiss yung kaso. Ang sabi ng ang husgado naman, granting na may nagawa itong masama. You are not the proper party to accuse him because he is not your employee. Now, ang sabi ng mga local church, ay paano ito? May church record kami rito. Binigay ito ng misyon. O ang ibig sabihin, kasali kami sa kanila. Ang sabi ng abogado ng union, si Atty. Morena, sana sumalangit nawa, patay na siya. Ang membership ninyong yan, church book, church membership record, hindi yan nakarehistro sa SEC. Ay ano lang ito? Ang sabi ng mga kapatid, yan ay logbook. Logbook lang. Logbook lang. So, ang church walang legal. Walang legal force whatsoever. So, ganyan ang sitwasyon nila. So, yan sana, sa mga members, mga Adventist na nakikinig ngayon, huwag kayong masaktan sa narinig yung katotohanan lang po yan. Ganyan ang kalagayan po ninyo. Ano? Ang nangyayari ngayon, parang pinaglalaroan lang kayo. Yung mga salapi, pinag-ipunan nyo. Wala kayong laban, ano? Ganyan. Salamat po sa inyong panonood mga kapatid. Kailan pa kayo magising? Bahala kayo, sanay naman kayo sa tulog eh. Marunong lang kayo atake kami. Ano atakehin ninyo sa amin tungkol sa pera? Eh hindi naman kami nangungulikta, hindi naman kami nagpapadala ng pera sa Makkah or sa Medina. Wala ngang koleksyon. Dahil nga ang mga propeta noon hindi nangungulikta para kakainin nila. Yung mga simbahan ngayon, Seventh-day Adventist man or non-Seventh-day Adventist, pera palaging pera, koleksyon. Sa isang araw, sa linggo, ilang koleksyon. Seventh-day Adventist, hindi bababa sa Sabado, sa araw ng Sabat, hindi bababa ng 4 na koleksyon, kukolektahan ang membro, hindi yan bababa sa 4 during Saturday meeting. Okay? Mula sa alas 7 or alas 8 hanggang sa hapon. Hindi bababa sa 4 na time, kukolektahan po ang membro. So, salamat po mga kapatid sa inyong panonood. Subhanakallah Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.